Ulit sa inyo mga ka-TXP. So ngayon na magpapalit tayo ng central locking relay. So yung central locking relay related siya sa key fob natin, no? So sira na kasi yung central lock relay ko. Ganito yon. Ito na yung bago binili ko. binili ko rin din sa siya, bale surplus, no? So sira na yung ganito ko, so papalitan natin. Then ipoprogram natin yung key fob para ma-recognize yung natin. Kasi kapag nagpalit ka ng ganito, hindi siya gagana yung key fob mo, hindi siya maglalak-unlock. So kailangan natin siyang i-program. So applicable din to. Halimbawa bumili ka ng ng bagong key fob mo, bagong ganito. Halimbawa sira na yung ganito mo, ibigay ka ng bago. Etong procedure na to pwede natin gawin, no? Pwede nyong gawin. So ang kailangan nyo bibili na key fob, dapat yung programmable nakalagay. Okay, so okay, sige, kakalasin ko muna to, tanggalin ko yung luma. Okay, let's go. Ayan guys, so nakalas na natin dito sa may dashboard. So yan yung central lock relay ko, sira na yan, no? So ito yung ipapalit natin. So ba't ko nasabing sira? Kasi yung relay niya mismo sa loob sticky na, no? Nag-stuck na. So dalawang relay yun. Yung isang relay, kapag nag-lock-unlock ako, naglalak siya, pero yung signal light, yung niya, indicator niya na nag-lock siya, yung left side hindi na nag-blink, no? So yung right side na lang. And then ang nangyari itong mga last few days, pag nilalak-unlock ko siya, nag-i-stay lang yung ilaw nung indicator light sa right, kasi sira na nga yung left. So yun yung sira niya. So papalitan natin ngayon yan. So merong isang dyan kakalasin na tornilyo. Pag tinanggal mo yan, tatanggalin mo lang yung mga nakakabit na wire. Then pwede mo siyang hugudan, no? So gawin natin. So eto, no, ito na yung pinalit natin. Kabit natin yung mamaya. Ito naman yung sira, natanggal ko na, no? So ngayon ipoprogram natin yan dito sa key fob natin, kasi hindi yan gagana, no? So try natin. Unang gagawin ninyo, itong susi nyo ipapasok nyo 6 times, no? Pasok labas 6 times yon. Then magbi-blink yung flasher, or yung tawag dito, yung pag nag-lock-unlock magbi-blink siya. Tapos nun ibalik mo yung susi, ilagay mo sa accessory, then pumindot ka ng kahit ano sa mga button na to, sa itong dalawa, lock or unlock. Ako kasi unlock yung pinindot ko. So dapat magbi-blink ulit siya, no? Pag nag-blink siya, ibig sabihin okay na. I-unlock natin yung pinto, tapos bubuksan natin. Ibig sabihin yun yung tapos ng i-program, i-close mo na, no? Okay, try natin, no? Sige. Iusog natin to rito para makita natin. Okay, ayan. So first, papasok mo muna to ng 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nyo, nag-blink siya, di ba? So ibig sabihin pwede nang i-program yung key fob, or i-sync yung key fob ko sa bago kong central lock relay, no? So ang gagawin nyo lang, ipasok nyo ulit yung susi at ilagay nyo, i-switch nyo sa accessory. Ayan, tapos pipindot kayo ng button. Ako sa akin pinindot ko ay unlock. Tingnan natin kung magbi-blink.
ayun, nag-blink siya. Ibig sabihin, okay na. Na-program na siya, no? Sync na siya. So, ang gagawin natin, para matapos na, yung pag-program sa kanya, i-off nyo ulit, tanggal ang susi, unlock, tapos buksan yung pinto. Yan. Okay, testingin natin, no? Ayan, sarado natin. Tingnan natin kung gagana na yung key fob natin. Yan, magana na. So nakita nyo ngayon, dalawa na yung nagpa-flash. Yan, dalawa na, Dati kasi dito sa left side wala na. Hindi na siya nagpa-flash. Dito sa right side, sticky. Naka-steady lang. So pag nag-unlock ko nasa nasa burning mode siya. Ibig sabihin ng battery. Madidiskarga yung battery. Minsan naiiwan ko, no? So ayun, yun ang sira niya, no? Ito. So ayan, okay na. Lock, unlock, lock. Unlock, lock. Okay, so yung ginawa natin procedure, pwede rin siya sa programmable key fob. Ibig sabihin, halimbawa yung ganito nyo, sawa na kayo, sira na or pangit na itsura, bibili lang kayo ng key fob, dapat yung nakalagay programmable, no? Tapos pwede nyo gawin yung tawag dito, yung procedure na ginawa natin. Okay, so yun lang. Peace out.